paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kang munang kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Ang kapre ay isang higanting maligno na ang buong katawan ay nababalot ng mahahabang balahibo. Halos kasing taas ng puno at kayang pisakin sa isang tadyak lamang ang katawan ng tao. At mayroon pa itong kapangyarihang makakita sa dilim dahil sa kanyang malaking tabako. May karaniwang tao kayang makapumpuksa sa isang mapaminsalang kapre. Natatawa naman ako sa ibang nanliligaw kay Divina. Tumigil sila sa pagkakaribal sa akin. Dahil kapag ganitong gabi raw at galing sila sa panliligaw kay Divina at napaparaan rito sa malaking puno ng balite, may nagpapakita sa kanilang kapre. Isang higanting maligno na mabalahibo ang buong katawan at may malaki raw tabako. Ha? May gumagalaw sa itaas ng puno ng balete na madadaanan ko. Lalaki. May nakaupo sa ibabaw ng puno. Isang lalaking mabalahibo ang buong katawan. May malaking tabako. Kapre! Totoo nga ang kinatatakutan ng ibang karibal ko kay Divina. Totoo ang higanting maligno. Mabalahibo ang katawan at may malaking tabako. Totoo nga ang kapre. Dahil sa panliligaw mo kay Divina, sa babaeng nagugustuhan ko, ididikit ko sa likod mo ang nagbabagang upos ng aking tabako. Papasuin kong katawan mo. Likod ko!
Nagliliyab ang likod ko ng madikitan ng nagbabagat tabako ng kapre. Ang likod ko! Masunog ka, lalaki. Masunog ka. Pamamatay ka. Ano? Mulong? May nakita kang kapre? Mayroon po, inay. Sa puno po ng balete. Na malapit po sa bahay ni na Divina. At pinasok akamo ng kapre ng kanyang malaking tabako. Opo. At At nagliyab po ang likod ko ng madikitan ng nagbabagang tabako ng kapre. Kaya tumalon po ako sa ilog para mapatay po ang apoy sa likod ko. ay, Bago po ako nakauwi rito sa bahay natin. kung ganun, totoo ang sabi ng ibang nanliligaw kay Divina. May higanting maligno. May kapring namimirwisyo sa kanila kapag dumadalaw sila kay Divina. Hindi po sana ako maniniwala sa kanila kung hindi nakita ko mismo ng aking pong mga mata ang kinatatakutan nila. Anak, tumigil ka na sa panliligaw kay Divina. Hindi po, inay. Baka sa susunod na dumalaw ka, hindi ka lang pasuin ng tabako ng higanting maligno. Inay? Baka patayin ka na ng kapre. Gading! Mukhang nagka-girlfriend ka na. Sino naman ang magiging girlfriend ko, Ernie? Wala naman akong nililigawan. Alam mo yan dahil magkasama na tayo rito sa boarding house mula pa nang sabay tayong napasok sa pabrika. Wala ka pa nga syota kahit ilang buwan ka na rito sa Maynila. Pero may servidora naman sa kantin na may crush sa'yo. Hindi ang servidorang yun kausap ko sa cellphone bago ka lumapit sa akin. Ang inay ko yung tumawag sa akin. Ganun ba? Ay bakit ka naman napangiti matapos mong makausap pag inay mo? Kasi natatakot siya dahil may nililigawan daw sa aming probinsya ang aking kuya na nag-iisang kapatid ko na nasa ustong gulang na naman para mag-asawa. Bakit naman matatakot ang inay mo na manligaw ang utol mo? Kasi ang kuya ko raw may karibal na kapre. Kapre? O hindi pati ikaw. Natawa, Ernie. Sino naman ang hindi matatawa sa sinabi mo, Carding? Meron ba namang kapre sa panahong ito? Yun nga ang sabi ko sa nanay ko. Sa mga dramang horror lang sa radyo mayroong maligno. Saka sa tagal ko sa probinsya, doon na nga ako nagbinata. Bago ako napadpad dito sa Maynila para magtrabaho. Ni minsan na wala akong nakitang kapre doon. Yun nga eh. Ang problema, pilit akong pinauwi sa amin ng inay ko. Bakit daw? Hindi raw niya kasi mapigil ang kuya ko na tumigil sa panliligaw sa babaeng kursunada niya na malamang daw nagugustuhan din ng maligno. Kaya piniperwisyo ng kapre ang mga manliligaw sa babaeng yun. Malamang na sa'yo magpatulong ng inay mo. Dahil matagal na kamong ulila kayo sa ama ng utol mo, di ba? O hindi pa paano? Uuwi ka sa probinsya? Hindi. Magdadahilan na lang ako sa inay ko. Sasabihin kong mahirap akong magbakasyon dahil maraming trabaho sa pabrika. Saka wala namang dapat ikatakot ang inay mo dahil hindi naman totoo ang maligno. Oo nga, kalokohan lang naman ang kapre. Oo, isa yung malaking kalokohan. Ay, Tabel! Pwede ko bang maabala sandali ang pagwawalis mo? O, pwede, Mila. Kukunti lang naman itong mga tuyong down dito sa harap ng bahay namin. Nariyan ba sa inyo si Divina? Wala. Nasa palengke sa bayan. Ang anak mo talagang gusto ko makausap. Bakit? Tungkol saan? May problema ka ba sa anak ko, Mila? Kuan. Matagal na rin tayong magkabarangay sa Bel, kaya hindi na ako magkakaila sa'yo. At siguro maiintindihan mo ko bilang isang ina na nagmamahal sa anak. Hindi kita maintindihan. Ano ba yun? Tatapatin na kita. Kagabi, balak ng anak kong si Mulong na dumalaw sa anak mong si Divina.
Hindi ko naman nakitang naparito sa amin ng anak mo kagabi. Hindi siya natuloy sa panliligaw. Kasi pinerwisyo siya ng kapre. Kapre? Oo. Ano? Hindi mo ba alam, Sabel? Na ano? Hindi mo alam na may maligno. May kapre na nagkakagusto sa anak mong dalaga. Inay, ano pong sagutin niyo kay Aling Mila? Pwede sinabi ko sa kanya yung totoo. Ay, hindi ko alam may kapreng nagkakagusto sa iyo. Bakit naman po iisipin ng kabarangay natin na may malignong nagkakagusto sa akin? Kasi nga raw, yung ibang gustong manligaw sa iyo, matras na. Dahil pinipurwisyo sila nung kapre. Nabalitaan ko nga po yun. Pero hindi po ako naniniwala sa maligno. Dahil mula po noon hanggang ngayon, hindi pa po ako nakakakita ng kapre. Pinurwisyo rin ng kapre ang anak ni Mila kagabi. Pinaso ng malaking tabako yung likod. Ay, totoo po ba yun? May bakas nga daw ng pagkapaso yung likuran ni Mulong. Kaya ayaw ng payagan ni Milang manligaw pa sa iyong anak niya. Inay, maniniwala lang po ako sa maligno kung Ano yun? kung ako po mismo ang makakakita sa kapre. Sinabi ko lang kay inay na hindi na ako magpapatuloy sa panliligaw kay Divina para hindi na siya mabahala. Pero ngayong nakatulog na siya, aalis na ako rito sa bahay. Itutuloy ko ang panliligaw ko kay Divina. At kapag nagkamali ang kapre na perwisyuhin ako, itong itak na ito ang gagamitin ko laban sa malignong yun. Bakit hindi pa po kayo matulog? Hindi kasi mabura sa isip ko yung sinabi sa akin ni Mila. Po kayong matakot. Paano kung totoo na may kapreng nagkakagusto sa iyo? Malamang hindi po totoo yun. Bakit mo sasabihin ng kabarangay natin na pinurwisyo ng maligno yung anak niya na gustong manligaw sa iyo? Siguro, ayaw pa ni Aling Mila na magkanobya at magkaasawa ng anak niya. Totoo man o hindi na may malignong nagkakagusto sa iyo, ha? Mag-iingat ka pa rin, Divina. Nay, Kapag nalagay sa peligrong buhay mo, ay hindi kita maaaring pabayaan. Kahit babae ako at may edad na, ay tataya akong buhay ko para sa iyo. Kahit pa yung makaharap ko yung kapre. Matapang ka, lalaki. Kapre, hindi ako natatakot sa'yo. Nakatikim ka na ng kapangyarihan ko. May lakas ka pa ng loob na magpatuloy sa panliligaw kay Divina. Kahit pinaso mo ang likod ko, kahit muntik mo na akong sinunog ng buhay, sasagupain kita! Hindi mo ko mapipinsala na yung sandata. Gaganti ako sa muntik mo ng pagpatay sa akin! Wala kang magagawa laban sa akin. Ibabaon ko at itatara ko ang talim nitong ita ko sa paa mo! Ha? Hindi bumaan sa paa mo ang talim ng ita ko? Hindi ka man lang nagalusan? Walang sandata ng tao na makapipinsala sa akin. Wala akong kalaban-laban sa'yo! Hindi kita hayaang matakas, lalaki. Halika! Bitiwan mo ako, kapre! Bitiwan mo ako! Talagang matapos kita sa gaban. Bibitiwan kita. Ibabalipan ko ang katawan mo sa lupa. Ganito! Ang balakang ko! Lalaki. Ngayong hindi ka na makakulapay. Tatadyakan ko ang katawan mo. Para hindi ka na makapanligaw kay Divina. Tutulubin ko ang laman at buto mo. Papatayin kita!
patay na si Kuya Mulong. Oo, Karding. Wala na ang nag-iisang kapatid mo. Ano pong nangyari kay Kuya? Natagpuan ang kanyang bangkay sa tabi ng punong balite kagabi. Durog ang katawan na parang binagsakan ng malaking bato. Kawawa naman ang kapatid ko. Ay, kung umuwi ka lang dito sa probinsya nung tawagan kita. Kung napigilan mo lang ang kuya mo na magpatuloy sa panliligaw kay Divina. Eh sana buhay pa siya hanggang ngayon. Nay, Ang kapre ang pumatay sa kuya mo, Kardeng. Ang kapre! ano pong katibayan? Nakapring nga pumatay sa kuya ko. Ano po? Ernie, hindi ako makapaniwala sa itinawag sa akin ng inay ko. Patay na ang kapatid mo, Carding? Naniniwala akong wala ng kuya ko. Dahil walang tigil ang pag-iyak ng inay ko habang kausap ko siya. Ano ang hindi mo mapaniwalaan? Na maligno o kapre ang pumatay sa kuya ko. Sabi mo may bakas ng malaking pa sa lupa na kinatagpuan sa durog na katawan ng kapatid mo. Yun ang sabi sa akin ng nanay ko. Hindi kaya totoong may higanting maligno sa probinsya ninyo? Yan ang aalamin ko. Ganun ba? Kaya nag-iimpake na ako ng mga damit ko rito sa boarding house. Carding, parang gusto ko ring alamin kung totoo nga ang kapre. Ernie, Okay lang ba sa'yo kung sumama ako sa probinsya ninyo? Hanggang sa 9 na araw sa pagkamatay ng kapatid mo? Karding, nung nakaraang linggo lang, ang lakas-lakas pa ng kuya mulong mo sa pagsasaka sa ating bukid. Pero ngayon wala na Nay. siya. baka oras na po talaga ni kuya. Nabawian siya ng buhay. Hindi siya mapapahamak kung nakinig siya sa akin. Aling Mila, lahat po ng mga taga rito sa inyo na makakita sa bangkay ng anak ninyo, naniniwala na kapre ang pumatay sa kanya. Dahil yun ang totoo, Ernie. Pinatay ang anak ko ng maligno dahil sa panliligaw niya sa isang kabarangay namin. Aling Mila. Aling Mila, nakikiramay po kami. Nakikiramay kami. Salamat. Mila. Salamat sa inyo, Sabel. Divina. Divina? Inay, siya po bang nililigawan ni kuya? Oo. Siya nga, Karding. Siya si Divina na nililigawan ng kuya mo bago siya napahamak. Hindi mo siya kilala dahil mahigit 1 taon pa lang sila mula nang mapalipat silang mag-ina rito sa ating barangay. Sa panahong yun, naglalagi ka naman sa Maynila. Mila, doon muna kami sa labas ng anak ko. Marami pa po kasing tao dito sa loob ng bahay ninyo. Sige po. Sige, Divina. Sabel. Uy, Carding, nakalabas na yung mag-ina, nakasundo pa rin yung mga mata mo kay Divina. Maganda pala si Divina, Ernie. Hindi ka takatakang magustuhan siya ng isang kapre. Carding, nailibing ng kuya mo. At sa makalawa pang pasyam sa kanya. Parang gusto ko pang i-extend ng 1 linggong bakasyon ko rito sa aming probinsya, Ernie. Pwede naman. Dahil malakas ka naman sa supervisor natin sa pabrika. Sasabay na ako sa iyo pagbalik sa Maynila. Maabala ka eh. Di, okay lang. Para arapat naging magkaibigan tayo kung hindi kita matutulungan. Tutulungan mo ako saan? Sa panliligaw kay Divina. Ernie, Huwag ka na magkaila, Carding. Halata akong kursunada mo rin si Divina sa unang pagkakakita mo pa lang sa kanya. Kaya tutulungan kita na maging nobya mo siya. Hindi. Hindi, Karding. Hindi ako papayag. Nay, wala naman pong problema na manligaw ako kay Divina. Ano walang problema?
Wala pa po siyang boyfriend. Si Divina ang dahilan kaya pinatay ang kuya mo ng kapre. Totoo man po na may higanting maligno rito sa ating probinsya. Talagang totoo yon. Kaya wala nang makapangahas manligaw kay Divina dahil sa malaking takot sa kapre. Hindi po ako natatakot sa maligno. Ay, ganyan din ang katwiran ng kuya mo. Kaya ayon, napahamak siya. Hindi po mangyayari sa akin ang nangyari kay kuya. Kardeng, wag matigas ang ulo mo. Nay, Kapag nagpilit kang manligaw kay Divina, ay mas mabuti pang magbalik ka na doon sa Maynila. Nay, Hindi baling mapag-isa ako rito sa bahay. Huwag ka lamang mapatay rin ng kapre na may gusto kay Divina. Divina, ako'y naniniwala na may kapreng nagkakagusto sa'yo. Nay, nakakita na po ba kayo ng maligno? Ay, hindi pa. Pero isang dahilan kaya nga lumipat tayo sa barangay na ito. Doon sa lugar na inalisan natin may mga nararamdaman ako nakakaiba doon Ano po? Kapag kumagat yung dilim, nakakarinig ako ng mga paggalaw ng dahon. Na para bang may gumagalaw sa itas ng puno ng mangga doon sa tabi ng tinitira natin. At may pagkakataon pa nga, nararamdaman ko may nagbubukas sa bintana ng iyong kwarto kapag nakatulog ka na. Bakit po? Bakit ngayon ko lang pinaalam sa'yo? Kasi ayoko matakot ka. Ipinasya ko na nga na lumipat tayo ng tirahan. Pero hindi ko akalain hanggang dito sa nalipatan natin sumunod sa iyong maligno na malamang nga na nagkakagusto sa iyo. Ibig niyo po sabihin, inay, ang kapre na may merwisyo sa mga gusto manigaw sa akin sa lugar nito, galing pa sa dati nating tinirhan? Malamang. Hoy! Huwag ka matakot. Hindi na tayo lilipat pa ng tirahan. Pero maghahanap ako ng paraan ng mabisang pangontra sa maligno para hindi ka magawang perwisyuhin ng kapre. Nay, lalakad po muna kami ni Ernie. Saan ang punta niyo ng kaibigan mo, Kardeng? Saan? Sa isa pong taga rito, Aling Mila, na kaibigan ni Carding. Nag-aanyaya po sa amin kasi may kasiyahan daw sa kanila dahil anibersaryo ng kasal nila ng kanyang asawa. Oo nga po, Nay. Ganun nga po. Sandali lang kami ni Ernie doon. Sige. Oy, huwag kayong magtatagal ha. At huwag na huwag kayong manliligaw, lalo na kay Divina. Nay, Kapag nanligaw kayo kay Divina, malamang hindi na kayo makakauwi ng buhay. Dahil tsak, papatayin kayo ng kapre. Ernie, salamat ha. Salamat saan? Sa alibay mo sa inay ko kanina. Kung hindi ka nakaisip kagad ng alibay, malamang hindi niya tayo payagang umalis ng bahay. Lalo na kapag nalaman niyang manliligaw ako kay Divina. Basta sa alibay, maasahan mo ako. Kasi nasanay ako doon sa Silosa Consyota. Ganun ba? Aray ko. Na paano ka? Ay, Ah, napatapak ako sa lubak na daan. Aray, nalinsad yata ang bukong-bukong sa kaliwang pa ako. Makirot. ganun ba? Hindi ko may lakad ang pa ako. Teka. Aray, Saka na ako manliligaw kay Divina. Sasamahan muna kita sa kilala kong manghihilot. hindi, wag. Kahit mag-isa, tumuloy ka kina Divina. Pero, Samantalahin mo na kaalis tayo sa bahay ninyo. Manligaw ka na kay Divina para maging syota mo na siya bago matapos ang bakasyon natin dito sa probinsya. paano ka? Okay lang ako. Hihintayin na lang kita dito sa kanto. Ha? Pagkatapos mong manligaw kay Divina, saka mo na lang ako samahan sa manghihilot. Sige. O sige na. Ingat ka na lang. Baka totoo may maligno na nagkakagusto kay Divina. Ernie, Baka perwisyuin ka ng kapre. Divina, totoo man na may kapring nagkakagusto sa'yo at na may merwisyo sa mga nanliligaw sa'yo, hindi ako natatakot. Karding, ayoko maulit sa yung nangyari sa kuya mo. Nasabi ko na sa iyong dahilan ng pagdalaw ko sa iyo ngayong gabi. Na sa unang pagkakita ko pa lamang sa iyo,
hindi ka na nabura sa isip ko, sa puso ko. Carding, May pag-asa ba ako sa'yo? Hindi sinagot ni Divina ang tanong ko kung may pag-asa ako sa kanya. Pero paliwanag na pinag-iingat niya ako nang magpaalam ako sa kanya. Ayaw niyang mapahamak ako dahil may pagtingin din siya sa akin. Aba, may kumalaw sa itaas ng punong balete. Matadaanan ko. Lalaki. Ano yun? May malaking lalaki. Nakahubad at mabalahib ang buong katawan. Nakaupo sa ibabaw ng puno. Kapre? Totoong may higanting maligno dito sa aming probinsya. Kailangan malaman ito ni Ernie. Hindi ka makakalis ng buhay, lalaki. Ano? Iniharang ng kapring isa niyang paa sa daraanan ko. Nanligaw ka kay Divina. Kaya mamamatay ka. Hindi. Tatapakan ako ng isa niyang paa. Tatadyakan ko ang katawan mo. Tutulugin ko ang mga laman at buto mo. Hindi. Papatayin kita. Muntik na akong tinamaan ng tadyak ng paa ng kapre. Buhay ka pa, lalaki. Hindi mo ako mapapatay, maligno. Hindi mo mailagan ang susunod na tadyak ko sa iyo. Hindi mo magagawa sa akin ang ginawa mong pagpatay sa kapatid ko. Hindi ka makatatakas ng buhay. Sabi hindi mo ako mapapatay. Nasaan ka, lalaki? Nailagan mo na naman ang mga tadyak ko. Nawala ka pa sa talayman. Hindi mo ko mapagtataguan. Iititin ko ang aking tabako. Ngayong naitid ko na ang aking tabako. Makikita na kita kahit saan ka magtago. No. Ayan, lalaki. Nakikita na kita sa pinagtataguan mo. Paano mo ako nakita rito sa dilim, maligno? Kapag nagbaga ang aking tabako, nagbibigay linaw ito sa aking mga mata. Kaya tatapusin ko ng buhay mo. Halika! Oops! Hindi mo masusunggaban ang kamay mo, kapre! Mabilis kang umilag. Kapag nasunggaban kita, tutulungin ko ng aking mga kamay ang katawan mo. Hindi mo ako mapapatay! Hup! Hindi na kita susundan, lalaki. Pero kapag nanligaw ka pa kay Divina, titiyakin ko ng mapapatay kita. Munti ka na palang mapatay ng kapre, Carding. Nakakakilabot ang higanting maligno, Ernie. At makapangyarihan siya. Pambihirang lakas niya. At ang linaw ng kanyang mga mata. Pero mabagal siya. Kaya nailagang ko ang tadyak na sa akin. At nang sunggaban niya ako. Kung hindi napilayan ng kaliwang pa ako, natulungan sana kitang labanan ng maligno. Kumusta nga palang pilay mo? Okay na. Okay na? Gaanong makirot matapos mahilot. Bukas siguro makakalakad na ako ng maayos. Baka masama muna ako sa pagdalo kay Divina sa makalawa. Dapat lang. At saka, seryosohin mo ng panliligaw sa kanya, ha? Para maging nobya mo na siya bago tayo magbalik sa Maynila. Sinuway mo pala ang billing ko, Carding. Inay, gising pa ho kayo? Carding, narinig yata tayo ng inay mo. Carding! Nay, wag ko kayong mabahala.
Ay kahit naririnig ng kaibigan mo, pagsasabihan kita, kagagalitan kita. Karding naman, kamamatay lang ng kuya mulong mo. Pero gusto mo sumunod na sa kanya sa hukay. Makakapag-ingat naman po ako para hindi maulit sa akin ang kapahamakang sinapit ng kapatid ko. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang manligaw kay Divina. Sundin mo ako at mamamatay ako sa labis na pag-aalala sa'yo. Inay, Mamamatay ako. Tabel, ilapitan kita rito sa kalye dahil nalaman kong nanligaw rin pala ang anak kong si Karding kay Divina. Oo, naging bisita nga ng anak ko kagabi yung bunso mo, Mila. Kaya nga muntik na rin siyang pinatay ng kapre. Ha? Mabuti na nga lamang natakasan niya ang malignong yun. Kung nagkataon pala tapag isa ka na sa buhay. Ay, kaya nga, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Baka may ibang lugar na pwede niyong malipatan ni Divina. Para hindi na makapanligaw sa kanyang anak mo? Para hindi na malagay sa peligro ang buhay ng anak ko. At para na rin sa kabutihan ni Divina. Mila, Mahirap magkaroon ng tagahangang maligno. Baka isang araw, si Divina na ang perwisyohin ng kapre. pwedeng mangyari ang inaalala ni Mila, Divina. Pwede po akong perwisyohin ng kapre, Nay. Oo. Kaya lilipat na naman po tayo ng tirahan. Hindi na. Makapangyarihan ang kapre, kaya malamang masundan niya tayo kahit saan tayo manirahan. Ano pong gagawin natin? Hindi mo naman pwedeng pigilan ang sino mang gustong manligaw sa iyo. Pero kawawa naman po ang mga napeperwisyo ng maligno dahil sa akin. Naaawa ka nga lang kaya kay Karding. Inay, Hindi kaya may simpatiya ka na sa kanya. kung sakali, Nay, pahayag po ba kayo? Bakit naman hindi? Mukha namang mabait at responsable si Karding. At kahit kailan lang po kami nagkakilala, dama ko pong tapat sa loob niyang panliligaw sa akin. Talagang mahal po niya ako. At nasa hustong gulang ka na. Natural lamang na magmahal ka na. Kaya lang, Ay, ano po, Inay? paano kung ang pagmamahalan ninyo ni Karding hadlangan ng kapre? Karding, anak. Nakikiusap ako sa'yo. Nay, ako pong nakikiusap sa inyo. Huwag mo nang ituloy ang balak mong pagdalaw uli kay Divina. Kapag hindi po ako dumalaw sa kanya, kapag sinikil ko pong damdamin ko kay Divina, gaya ng gusto niyong mangyari, baka hindi ko po makayanan. Baka masiraan po ako ng bait. Karding. Nay, ngayon lang po ako natutong magmahal. Pagmamahal na higit pa sa buhay ko. At handa po akong suungin ang libumang panganib para kay Divina. Hindi ako tutol kay Divina. Hayaan niyo pong ipakipaglaban ko ang pagmamahal ko sa kanya. Pero paano ang kapre na may gusto sa kanya? Ako na pong bahala sa maligno, Haling Mila. Ernie, makapangyarihan ng kapre. Alam ko, Pambihira ang lakas niya. Kaya niyang pumatay ng tao sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay at paa. Gaya ng ginawa niya sa panganay kong anak. hindi po mauulit ng kapre kay Karding ang pagpatay na ginawa niya sa panganay na anak ninyo. Yan po ang sisiguruhin ko. Kaya nagpunta ako sa simbahan. Galing ka sa simbahan, Ernie? Oo, Karding. Gusto kitang matulungan. Kaya humingi ako sa pari ng benditadong tubig. Binditadong tubig. Oo, Aling Mila. Kaya wala na kayong dapat ipag-alala. Kahit manligaw si Karding kay Divina. Dahil ang holy water ho, ang gagawin kong mabisang panlaban sa kapre. Dahan-dahan lang ang paglakad natin dito sa Talahiban, Karding. Ernie,
Masakit pa bang kaliwang paa mo? Ay, hindi na masyado. Magaling ng pilay ko. Gusto ko lang magdahan-dahan tayo sa paglapit sa punong balite para hindi tayo mamalayan ng kapre. Teka. Oh, bakit? Nagdadalawang isip ka ba sa gagawin natin pagharap sa maligno? Hindi. Talagang gusto kong mapuksa ang kapre. Para wala na kaming problema sa kanya ni Divina. At para may pagiganti mo ng pagkamatay ng panganay na kapatid mo. Oh, pero tahimik na tahimik ang paligid. Oo nga eh. Parang walang paratandaan na may maligno sa punong balite. Kung wala rito ang maligno yun, nasaan? Nasaan ang kapre? Inay? Dumating na po ba kayo? Ha? Wala pala si Inay dito sa kwarto ko. Hindi pa siya nagbalik matapos siyang may bilhin sa tindahan. Bakit bukas ang bintana dito sa kwarto ko? Sino nagbukas itong bintana? Sino? Divina. Huwag ka na malapit sa akin. Ano itong nasa labas ng bintana na sumilip sa kwarto ko? Higanteng maligno? Malaking lalaking mabalahibo buong katawan at kakilakilabot ang anyo! Kapre! Oo, Divina. Isa akong maligno. Isang kapre na matagal nang may lihim na paghanga sa'yo. Layuan mo ako, maligno! Oo. Lalayo ako. Pero ipapasok ko ang kamay ko sa bintana para tukutin ka. Huwag! Halika. Huwag! Bitiwan mo ako, kapre! Bitiwan mo ako! Huwag! Kahit biglas mo, Hindi! hindi ka makakapos. Huwag! Kukunin kita. Isasama kita. Bitiwan mo ako, kapre! Bitiwan mo ako! Hindi kita makatiwa ng isang tao. Tinukot kita sa kwarto mo para ipagsama kita saan man ako magpunta at para hindi ka maayos sa akin sino bang lalaki. Hindi ako sasama sa iyo! Walang magagawa ang tutol mo. Tulong! Tulungan niyo ako! Sino bang makatutulong sa'yo? Ako! Tinawag si Divina na lang! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo! Kapag tinulungan niyo si Divina, tatagsakan ko kayo. Tutulungin ko ang katawan ninyo. Papatayin ko kayo. Mga barangay! Huwag kayong tumagpapalayo! Tulungan niyo ako! Tumawag kayo ng mga barangay tanod na mga pulis! Iligtas niyo ako! Iligtas niyo! Nagtakbuhan na palayo ang mga iligan ko ng tulong. Tumadyak lang ako sa lupa. Nagsilayo na sila. Walang makapagliligtas sa'yo. Ayaw at sa gusto mo, ipagsasama ko. Magiging asawa ko. Ayoko! Ayoko maging asawa mo, kapre! Ayoko! Ngayong nawalan ka ng malay, Divina, ay pagsasama na kita. Saan man ako magpunta, sa ayaw at sa gusto mo, magiging asawa na kita. Kailangan mailigtas ko si Divina. Isabel! Mila! Oh, bakit ka humahangos? Pag uwi ko sa amin, wala si Divina. Ayon sa ilang kapitbahay ko, nakita nilang tinangay ang anak ko ng kapre. Ano?
Susundan mo ang maligno? Ililigtas ko ang anak ko. Tumawag na lamang tayo ng mga tanod o mga pulis na maaaring makapagligtas sa anak mo. Kung hihingi pa ako ng tulong sa iba, baka mahuli ng lahat. Baka hindi na mailigtas si Divina. Kaya ako na lang. Ako nang kikilos para mailigtas ko na ko. Sabel! Baka mapahamak ka! Baka mapatay ka rin ng kapre! Kinilapag ko sandali sa damuhan ang walang balay na katawan ni Tifina. Pero itatago ko siya sa ibabaw ng malulaking punong palit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ko, wala ang sino mang tao ang makakakita sa amin. Ito ang ina ni Tifina. Hindi mo matatagay ang anak ko, maligno! Ito ano yung sinindihan at pinag-usok mo babae. Insensyo at kamanyang ito! Matamos sa tulad mong maligno! Alisin mo itong usok na yan. Wala kang puwang sa lugar na ito! Lumayas ka! Lumayas ka, maligno! Naya! Kapag hindi mo ilalis ang usok na yan na nagpapahirap sa akin babae, tatadyakan kita. Dudurugin kong katawan mo. Papatayin kita. Dudurugin kong katawan mo babae. Papatayin kita. Hindi mo kumapapataw! Ernie, totoong sabi ng inay ko, dinukot ang kapre si Divina. Kaya sinusubukan siyang iligtas ng kanyang ina. Oo nga, ayun si Divina. Walang malay na nakahiga sa damuhan sa ibaba ng punong balite. Habang abalang kapre sa pagtugis kay Aling Sabel, iligtas natin si Divina. Sige, bilisan natin ang pagkilos habang hindi tayo namamalayan ng higanting maligno. Divina! Divina! Hoy! Divina! Karding. Ako nga, naparito kami ni Ernie para iligtas ka sa kapre. Salamat. Dumating kayong magkaibigan. Hoy! Dalawang lalaki! Lumayo kayo kay Divina! Karding, nakita na tayo ng kapre. Lumayo na tayo rito. Divina, kumapit ka sa kamay ko. Oo, Karding. Huwag mo akong bibitiwan. Kayo na ni Divina ang lumayo rito, Karding. Huh? Bilisan nyo. Iligtas mo na si Divina. Lalansihin ko ang kapre. Lumayo na kayo rito para hindi tayo pare-parehong mapahamak sa higanting maligno. Oo, sige. Ililigtas ko na si Divina. Lalayo na kami rito. Mag-ingat ka, Ernie. Oo, Lalaki! Hindi mo may lalayo sa akin si Divina! kapre! Akong harapin mo! Lalabanan kita! Maglaban tayo hanggang kamatayan! Wala kang magagawa laban sa akin, lalaki! Patunayan mo! At patutunayan ko rin sa iyong mapupuksa kita! Mapupuksa kita sa dami ng bato dito! Walang sandata o anumang bagay dito sa lupa na makapipinsala sa akin. Wala! Tingnan natin! Ipupukol ko sa mukha mo tong hawak kong mga bato! Ito! Yan! Walang saysay sa akin ang mga bato. Ito pa! Ang aking tabako. Tinamaan ang bato ng aking tabako. Kaya nalaglag sa lupa. Hindi na ako makakita sa dilim. Ang aking tabako. Nasaan ang aking tabako? Hindi ko ibibigay sa iyong malaking tabako mo, kapre! Ngayong halos bulag ka na! Nakakapa ka pa!
Madali na kitang mapupuksa! Magbabayad ka, lalaki. Tatadyakan kita. Tuturungin ko ang katawan mo. Papatayin kita. Bilisan natin, Divina. Bilisan natin ang pagtakbo. Palayo sa punong balide. Karding, malayo na tayo sa kapre. Salamat. Nailigtas na kita. Malapit na tayo sa bahay namin. Hindi na kita iahatid hanggang sa inyo. Ngayon makakauwi ka na ng ligtas. Babalik na ako sa punong balide. Ha? Babalik ka sa kinaroroonan ng kapre. Oo, kailangan kong tulungan si Ernie. Pero mapanganib na magbalik ka doon, Karding. Hindi ko maaaring pabayaan ang kaibigan ko. Sige, naiintindihan kita. Babalikan ko siya. Sige, umuwi ka na ha. Karding, mag-iingat ka. Kahit hindi kita nakikita, maagip ka rin ang aking mga paalalaki. Matatapakan din kita. Matutulog ko rin ang katawan mo. Mapapatay din kita. Paano mo ako mapapatay, kapre? Matapos mahulog ang iyong malaking tabako, para ka ng bulag na nangangapa sa dilim. Makikita ko rin ang aking tabako. Makakakita uli ako sa dilim. Di ko hayaang makuha mo pa ang tabako mo. Itatago ko doon sa ilalim ng mga tuyong dahon. Yan. Nagningas. Nagliyab ang mga tuyong dahon na nadikitan ng nagbabagang upos ng malaking tabako. Ayun, nakita ko na ang aking tabako. Kukunin ko na ang aking tabako, lalaki. No. Nakuha na uli ng kapre ang kanyang malaking tabako. Mayroong lalaki. Ngayong nahitid ko na uli ang aking tabako. At nakakita na uli ako sa dilim. Ngayong nakita na uli kita. Tatapakan na kita. Hindi ko na pagpatagalin ang buhay mo. Tuturungin ko na ang katawan mo. Kailangan makatakas ako. Papatayin na kita. Malaking tulong si Ernie. Kaya nailigtas ko si Divina. Sana hindi napahamak ang kaibigan ko. Wala ang kapre sa punong balide. Nasaan ang higanting maligno? Karding! Si Ernie, nakabulagta sa tabi ng punong balide. Ernie, sugatan ka. Natapakan ako ng kapre. Nasaan? Nasaan ang higanting maligno? Umalis para hanapin si Divina. Halika, susugod kita sa ospital. Huwag na. Kailangan magamot ang mga sugat mo sa katawan. Nararamdaman ko. Hindi na ako magtatagal pa. Nahirap na ako. Ernie. Karding, ilapit mo ang tenga mo sa bibig ko. Ha? Ibubulong ko sa iyo ang kahinaan ng kapre. Kung anong mabisang pamuksa sa maligno. Anong mabisang pamuksa sa kapre, Ernie? Ano? Ay, Isabel, salamat naman at nailigtas mo si Divina. Si Karding, siya ang nagligtas sa anak ko, Mila. Wala pa rito sa bahay namin ang anak ko. Ayon kay Divina, binalikan ni Karding ang kaibigan niya na nanlansi sa higanting maligno. Oh, Diyos ko, baka mapahamak si Karding at ang kaibigan niya. Ay, kaya lalapit ako sa makakatulong sa kanila, sa mga pulis. Oh, ay mabuti pa nga, oo. Ay, hindi na kita masasamahan, Mila. Ay, sige, hindi na. Umuwi ka na.
Baka balikan at dukutin uli ng kapre ang anak mo sa bahay niyo. Sige na. Kaya nga hindi na ako magtatagal. Uuwi na rin ako para papagtaguin si Divina. Kaya lang naman ako nagpunta rito para nga ipaalam sa inyo ang mabisang pangontra sa kapre dahil... Dahil ano, Sabel? dahil sa ginawa pagliligtas si Carding kay Divina, malamang na ang anak mo ang pagbunto na ng galit at patayin ng kapre. Ano? Kapre? Oho, Sarento. May kapre sa lugar namin kaya naparito ako sa presinto. Totoo bang may ganong maligno? Maniwala kayo at kumilos. Puntahan niyo na ang higanting maligno bago pa magpatuloy sa pagkakalat ng lagim ang kapre. Hindi ko na makita si Divina. Wala siya sa kanilang bahay. Malamang itinago siya ng kanyang ina para hindi ko na siya muling makuha. Ito, may mga dumating. Mga kasama! Totoo nga! Totoong may kapre! May higanting maligno dito sa may punong balete! Humanda tayo! Mga tao, wala kayong magagawa lamang sa akin. Papatayin ko kayo Bakit tayo lahat. atakin ng kapre? Paputukan natin siya! Mga kasama, paulit-ulit na natin pinaputukan ng kapre. Pero nakatayo pa rin siya. Sarento! Hindi yata tinakablan ng bala, kapre! Parang tumatalbog lamang sa katawan niya yung tingga. Mga tao, Ba't tayo dalawang laban? walang sandata o anumang bagay dito sa lupa na makapupuksa sa akin. Nanganganib tayo, mga kasama! Hindi niyo ako mapapatay. Sarento, anong gagawin natin? Pero mapapatay ko kayo. Tatapakan ko kayo. Sarento, delikado tayo rito! Turugin ko ang katawan niyo. Naman sa tinakablan niya! Papatayin ko kayong lahat. Ano po, inay? Napatay ng kapre ang mga pulis na nagresponde kagabi sa may punong balite. Yun ang usap-usapan sa tindahan na binilan ko ng tinapay, Divina. Pati raw ang kaibigan ni Carding, napatay ng maligno. Si Carding. Nakauwi raw siya na ligtas sa kanila. Ay, salamat. Hindi na pahamak si Carding. Nakaligtas siya pansamantala, pero nanganganib ang kanyang buhay. Ay, At isang paraan lamang ang dapat niyang gawin para hindi siya mapahamak. Kailangan gumamit siya ng mabisang pangontra sa kapre. Nay, hindi po pangontra sa kapre ang pinag-iisipan ko, kundi ang Carding. pamuksa sa kanya. Walang sandatang makapuksa sa higanting maligno. Bibigyan ko po ng hustisya ang pagkamatay ni Ernie, ng kuya ko, at ng iba pang naging biktima ng kapre. Pero anak, Ako po, Nay. Akong kikilos para matigil ang pagkakalat ng lagim ng kapre. Kapre! Nasaan ka? Magpakita sa akin. Hinahamon kita. Maglaban tayo. Magpatayan tayo. Masusunod ang iyong kahilingan, lalaki. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan upang magpakita sa iyo. Kapre, ngayong nagpakita ka sa akin, pagbabayaran mong ginawa mong pagpatay sa kapatid ko, sa kaibigan ko, at sa iba pang naging biktima mo. Kung ang ibang tao na may sandata walang nagawa lamang sa akin, ikaw pa kaya na walang anumang sandata ang makakapatay sa akin? Hindi ako natatakot sa iyo. Ikaw ang nagligtas kay Divina.
Kaya hindi ko na patatagalin ang buhay mo. Halika! Oh, dari ko. Ngayon nasundaman ko ang katawan mo, lalaki. Mamamatay ka na. Ibigay ko ng aking kamay ang katawan mo. Tutulungin ko ang mga laman at buto mo. Papatayin na kita! Bakit hindi ka magpumiglas, lalaki? Pag pumiglas ka, lumaban ka para malaman mo kung gaano kalakas at makapangyarihan. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka makakaulagpos sa mga mo at wala kang magagawa para iwasan ang malagim mong kamatayan. Hindi ako magpipiglas, Kapre. Dahil alam kong wala akong kalaban-laban sa lakas mo. Pero nalansin kita. Kumagat ka sa pain ko. Nangyaring inaasahan ko. Habang kinakausap mo ko, napalapit sa akin ang isang mong kamay na may hawak sa tabako. Kaya aagawin kong yung tabako. Ibalik mo ang aking trabaho. Hindi ako makakita sa dilim. Ngayong, Kapre, ngayong hawak ko ang sarili mong tabako. Ngayong para ka ng bulag na hindi makakita. Bago mo ako mapigat, madurog ang katawan ko. Bago mo ako mapatay, ididikit kong nagbabagang upos ng iyong tabako sa malalagong balahibo sa dibdib mo. Nagliyam ang mga balahibo ko. Masusunog ako! Masusunog ako! Kerding, salamat. Hindi ka napahamak. Utang ko kay Annie, kaya nasunog ng buhay ang Kapre Divina. Bago nalagutuan ng hininga ang kaibigan ko, naibulong niya sa akin ang kahinaan ng kanting maligno na hindi makakakita ang Kapre kapag naagaw sa kanyang tabako. Ang malaking tabako na nagpaliyab sa mga balahibo at sumunog sa buong katawan ng maligno. Tama lamang na magpunta tayo dito sa simbahan at magpasalamat sa Diyos. O Divina, dahil wala na tayong dapat katakutan, wala nang magsasabog ng lagim dito sa ating lugar sa pagkamatay ng Kapre. Walang karaniwang tao ang makapapantay o makahigit sa kapangyarihan ng isang kapre. Subalit sa tapang at talino ng isang tao, kayang puksain maging ang isang higanteng maligno.